Kayong dalawa ay maaaring maglaban. Kung sino ang manalo ay siyang mananatili. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Lin Moyo, hindi na kailangan. Mas mabilis si Lin Mohan, direktang pinutol ang kanyang sasabihin. Hindi na kailangan. Ipalabas mo na ako. Ang pagkakataong ito ay iiwan ko na sa kanya. Sabi ni Lin Moyo, ate. Muling pinutol ni Lin Mohan ang kanyang sasabihin, ngumiti. Makinig ka. Napakahalaga ng pagkakataong ito para sa iyo. Para sa akin, hindi masyadong mahalaga. Nakumpleto ko na ang ikatlong pagbabago ng klase. Isa pa, nakuha ko na ang gusto ko. Hindi lubos na naniwala si Lin Moyo, tiningnan si Lin Mohan ng may pagtatanong. Naramdaman niyang ipinapaubaya sa kanya ng kanyang kapatid ang pagkakataon. Nagsalita ang life spirit, hindi siya nagsisinungaling. Nakuha na niya ang mas magandang bagay. Munting kapatid, huwag kang mag-alala. May sariling landas si ate. Ang mga bagay dito ay hindi ko na talaga kailangan. Pumunta lang si ate dito para kumpletuhin ang transaksyong iyon. Dahan-daang sinabi ni Lin Moyo, huwag mo akong lokohin. Nagpatuloy sa pagngiti si Lin Mohan. Kung lolokohin kita, magiging tuta ako. Ang pangungusap na ito ay nagpaalala kay Lin Moyo ng nakaraan. Bagamat mahilig magbiro si Lin Mohan, talagang hindi pa siya nito niloko. Muling nagsalita si Lin Mohan sa life spirit. Sige na, palabasan mo na ako. Alam ko ang mga patakaran dito. Ang mga nangyari dito ay hindi ko sasabihin kahit kalahating salita sa labas. Ituturing kong nagka-amnesia ako. Tumango ang life spirit, itinaas ang daliri at itinuro kay Lin Mohan. Agad na naging isang sinag ng liwanag si Lin Mohan at nawala sa loob ng lupain ng mga ninuno. Pagkatapos, nagsalita ang life spirit kay Lin Moyo. Sumunod ka sa akin. Walang emosyon ang tono nito, parang isang nagsasalitang mannequin. Lumitaw si Lin Mohan sa labas ng lupain ng mga ninuno. Malinaw ang kanyang mga mata, lahat ng alaala sa loob ng lupain ng mga ninuno ay malinaw niyang naaalala. Basta't makapasa sa ika-4 na level at makita ang life spirit, ang mga alaala sa loob ay hindi mawawala. Gayon din, susundin ni Lin Mohan ang mga patakaran ng lupain ng mga ninuno, hindi magbubunyag ng mga nangyari sa loob. Nang makitang lumabas si Lin Mohan, agad na tumakbo si Ning Yi papalapit. Ate Han, lumabas ka na rin pala. Nasa loob pa ba si Moyo? Niyakap ni Lin Mohan si Ning Yi. Oo, ngayon, si Munting Yu na lang ang mag-isa roon. Anong sabi mo, munting dalaga? Biglang may nagsalita. Isang matandang lalaki ang lumakad ng 2 hakbang papalapit kay Lin Mohan, tinitigan siya. Munting dalaga, sinabi mong si General ng Jocelyn na lang ang natitira sa loob? Nasaan na ang apo kong si Sajin na pumasok doon? Ang aura ng lalaking ito ay mabigat at malakas, ang kanyang level ay mahigit 85, napakalakas. Tinamaan si Ning Yi ng kanyang aura, namutla ang kanyang maliit na mukha, nahirapan siyang huminga. Hinayla ni Lin Mohan si Ning Yi sa likuran niya, hindi nagbago ang ekspresyon. Tinanong mo ako, kanino ko naman itatanong? Biglang nagbago ang mukha ng matandang lalaki, naglabas ng nakakatakot na aura. Hindi natinag si Lin Mohan, bakas sa kanyang napakagandang mukha ang kaunting paghamak. Gusto mong makipag-away? Sa Shen, anong ginagawa mo? Galit na sumigaw si Ning Tyran, mabilis na lumapit. Nangangahas kang apihin si Ning Yi sa harap ko? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bilang isang eksperto sa antas Diyos, mas nakakatakot ang kanyang aura. Nagpakawala siya ng isang suntok, medyo mabigat, tumama kay Sashen. Napaatras ito ng 3 hakbang. Ngayon lang natauhan si Sashen. Si Ning Yi ay apo ni Ning Tyran, ang kanyang kahinaan. Lumapit si Moyon sa tabi ni Lin Mohan, Ulong, ang pangalan ng apo niya ay Sajin. Siya yung pumatay ng pinakamaraming hayop. Ngumiti si Lin Mohan. Siya pala, kung ganoon karami ang pinatay niyang hayop, malamang patay na siya. Hindi naman ito ang unang beses na nangyari ang ganito. Hindi mo ba tinuruan ang apo mo na huwag pumatay ng hayop basta-basta sa loob? Bahagyang nang inig si Sashen, Ulong, sinabi ko naman Jiner, bakit hindi ka nakinig? Ikaw, at ikaw pa? Itinuro ni Lin Mohan ang ilan pang tao. Kayong mga iyon, tiyak na kayo ang mga unang na-eliminate sa loob.
Napakarami ninyong pinatay na hayop. Hindi kayo namatay doon, maswerte na kayo. Ang mga salita ni Lin Mohan ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ng mga taong iyon. Tama nga, ang grupong ito ang mga unang na-eliminate. Masyadong maraming pinatay na hayop, puno ng hamog ang paningin, hindi makita ng malinaw ang nasa lapida. Paano sila makakapasa? Ang hindi mamatay doon tulad ni Sajin ay maituturing ng maswerte. Tiningnan ni Lin Mohan si Sashen na mapatla ang mukha. Gusto mo akong atakihin? Dapat mo munang pag-isipan kung gusto ba ng pamilyang sa namalipol. Kumislap ang likod ng kamay ni Lin Mohan, nagsimulang magliwanag ang primordial rune. Kahit level 85 pa si Sashen. Kung gugustuhin ni Lin Mohan, kaya niya pa ring tapusin ito. Tungkol naman sa pamilyang sa, mayroon pa siyang guro. Primordial rune. Sa sandaling ito, si Sashen ay nasa alang-alang sitwasyon. Nakita niya ang primordial rune sa likod ng kamay ni Lin Mohan. Sino mang makakakuha ng primordial rune, sino ang walang makapangyarihang suporta? Bagamat hindi mahina ang pamilyang sa niya, hindi rin sila ang pinakamalakas. Tumakbo papalapit si Mo Xingxia. Binibining Lin, huminahon ka. Si Sashen ay nag-aalala lang sa kanyang apo kaya medyo nawala ng galang. Sabi ni Ning Tyran sa malalim na boses, binibining Lin, palampasin mo na siya ngayon. Pareho silang namamagitan para kay Lin Mohan. Bahagyang umiti si Lin Mohan. Sige, dahil sa inyong dalawa, palalampasin ko na ito ngayon. Pagkasabi nito, sinabi niya kay Ning Yi, ate, mauuna na ako. Tungkol sa inyo ni Mo Yu, magdesisyon na kayo agad. Naghihintay si ate na magkaapo. Namula ang maliit na mukha ni Ning Yi. Ate Han, nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Tumawa ng malakas si Lin Mohan, ginamit ang teleportation stone, at nawala. Pagkaalis niya, doon lang nakahinga ng maluwag si Mo Xingxia. Matandang Ginoo, muntik ka nang magdulot ng malaking sakuna. Mukhang magkakilala sila ni Sashen. Dahil sa nangyari kay Sajin, hindi maganda ang itsura ni Sashen. Kapatid na Mo, bakit mo nasabi iyan? Hindi pangkaraniwan ang kanyang katayuan. Siya ang disipulo ng kanya. Bahagyang natigilan si Sashen, nag-isip sandali bago niya naalala kung sino ang tinutukoy ni Mo Xingxia. Hindi nga, bulong niya, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Mo Xingxia, hindi lang iyon. Siya rin ang tunay na kapatid na babae ni General ng Jocelyn. Si General ng Jocelyn ay disipulo ni na Mad God, White God, at An God. Nahilo si Sashen, nang inig ang buong katawan, nanigas doon. Suminghal si Ning Tyran. Sa susunod, imulat mo ang iyong mga mata ng maigi. Huwag mong ipahamak ang pamilyang sa dahil sa sarili mo. Matagal bago natauhan si Sashen. Muntik na niyang ipahamak ang pamilyang sa. Sa panaginip man lang ay hindi niya inaasahan na ang napakagandang babaeng iyon ay may ganoong nakakatakot na katayuan. Nang inig ang buong katawan ni Sashen. Salamat, kapatid na Mo, sa paalala. Mauuna na ako. Kailangan na niyang simulan ulit ang trabaho. Si Sajin ay namatay, ngunit hindi ito tunay na kamatayan, may pagkakataon pa siyang mabuhay muli. Ngunit ang proseso ay medyo komplikado, kailangang may ipagpalit. Sumunod si Lin Mo Yu sa Life Spirit papasok sa isang lambak. Sa daan, nakakita siya ng maraming hayop tulad ng mga kuneho, tuta, pagkatapos ay mga ahas, at iba't ibang mababangis na hayop. Maraming mababangis na hayop at iba pang hayop ang pumalibot kay Lin Mo Yu. Napakadalisay ng aura ni Lin Mo Yu, ang mga hayop na ito ay pumalibot lamang sa kanya dahil sa kuryosidad. Kahit ang mga mababangis na hayop ay hindi umatake. Nag-ingat din si Lin Mo Yu sa paglalakad, kahit ang mga insekto at langgam na gumagapang sa lupa ay hindi niya tinapakan. Ang tono ng Life Spirit ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Hindi ka kailanman pumatay ng hayop. Maganda iyan. Nakain mo ang buong primal fruit at nabuhay ka pa. Maganda rin iyan. Ang iyong pag-unawa ay napakaganda. Ang primal fruit ay may bahagi doon, ngunit ang iyong sariling aptitude ay mataas din. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, ikaw ang pinakakarapat-dapat na makakuha nito na nakita ko. Walang iba. Ang boses nito ay kalmado, walang emosyon, ngunit naririnig ni Lin Mo Yu na nagpapahayag ito ng pabor sa kanya.
Nagtanong si Lin Moyo, ito na sinasabi ninyo, ano po ba talaga iyon? Sumagot ang life spirit, isang sinag ng liwanag. Makikita mo na rin agad. Pagdating sa lambak, naramdaman ni Lin Moyo ang sagaan ng buhay. Dito, daan-daang bulaklak ang namumukadkad, hindi mabilang ang mga hayop. Lahat ng hayop ay hindi tunay na umiiral, kundi gawa sa light element. Ngunit bawat isa ay mukhang napakabuhay, walang pinagkaiba sa totoong hayop. Ito ay isang napakakakaibang kababalaghan. Bagamat napaka-makatotohanan, nagbigay ito kay Lin Moyo ng pakiramdam ng pagiging peke. Ang tanging tunay na bagay dito ay ang life spirit sa kanyang harapan. Naramdaman mo ba? Biglang nagsalita ang life spirit. Bahagyang natigilan si Lin Moyo. Naramdaman ang pekeng buhay. Ang tunay ay hindi umiiral. Hindi nagbago ang tono ng life spirit, ngunit naramdaman ni Lin Moyo na may kaunting pagod at kaunting kalungkutan dito. Biglang huminto ang life spirit, hindi na sumulong. Sa mga sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang bumagsak. Medyo nakakasilaw ang liwanag, kaya hindi napigilan ni Lin Moyo na ipikit ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sinag ng liwanag na iyon. Ito ay isang sinag ng liwanag na patuloy na nagbabago, lumilipad at nagbabago sa hangin. Minsan, nagiging anyo ito ng kidlat, tumatagos sa kalawakan. Minsan, para itong isang umiikot na kumpol ng liwanag sa hangin, pagkatapos ay bumabagsak bilang maraming tuldok ng liwanag. Nagbabago ito ng walang tigil. Sa ilalim ng liwanag nito, ang hindi mabilang na mga peking hayop ay nagsasaya, walang tigil na tumatakbo. Ang mga bulaklak at puno sa ibaba nito ay walang tigil na nalalanta at pagkatapos ay sumisibol muli. Kakaiba at misteryoso. Mula sa liwanag na nagmumula dito, naramdaman ni Lin Moyo ang aura ng buhay, katulad ng aura ng Scepter of Rebirth. Sa mga sandaling ito, sigurado si Lin Moyo na ang sinag ng liwanag na ito ay tiyak na may kinalaman sa core of life. Sabi ng life spirit, ito ang gusto mo. Kung makukuha mo ito o hindi ay depende sa iyong swerte. Nagtanong si Lin Moyo, kailangan ko bang direktang hawakan ito? Suminghal ang life spirit. Kung gayon, mamamatay ka. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lin Moyo ang paghamak sa mga mata nito. Nagpatuloy ang life spirit, una, subukan mong lumapit dito, tingnan kung makakayanan mo ang liwanag nito. Pagkasabi nito, bahagyang itinuro ng life spirit ang daliri. Lahat ng hayop sa paligid ni Lin Moyo ay kusang umatras, nagbigay ng daan patungo sa kinaroroonan ng liwanag. Naglakad si Lin Moyo patungo sa sinag ng liwanag, unti-unti. Sa ilalim ng liwanag, hindi mabilang na banal na lakas ng buhay ang damaloy sa kanyang katawan. Ang mainit na agos ay lalong lumakas, tumataas ng exponentially. Ang buong katawan ni Lin Moyo ay nagliwanag, talagang naging isang taong liwanag siya. Idiom, roughly means pushing things too far, to the breaking point. Masyadong maraming banal na lakas ng buhay ang pumasok, kaya mabilis na narating ng katawan ang limitasyon nito sa pagtitiis, nagsimulang magdulot ng pinsala. Ngunit lahat ng pinsala ay direktang nailipat sa Undead Legion sa pamamagitan ng damage transfer. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting nakalapit si Lin Moyo sa sinag ng liwanag. Bigla niyang naintindihan ng isang prinsipyo, bakit malinaw na puno ng buhay ang lugar na ito, ngunit walang isang nabubuhay na bagay. Bawat sanga, bawat damo, lahat ng nilalang dito ay nilikha mula sa banal na lakas ng buhay. Ito ang sinasabi ng life spirit na, peking buhay, ang tunay ay hindi umiiral. Naalala rin niya ang isang kasabihan mula sa nakaraang buhay, masyadong malinaw na tubig, walang isda. Kapag ang banal na lakas ng buhay ay umabot sa sukdulan, buburahin din ito ang mga nilalang. Nakarating na si Lin Moyo sa ilalim ng kumpol ng liwanag. Kailangan lang niyang iabot ang kamay para mahawakan ito. Sa mga mata ng life spirit, agad na sumibol ang isang bakas ng pag-asa, tila umaasa itong makukuha ni Lin Moyo ang kumpol ng liwanag. Sa puso ni Lin Moyo ngayon, isang ideya ang kumislap. Ang Scepter of Rebirth ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa itaas nito, ang core of life na naipon mula sa katawan ng buhay ay nagliwanag.
Sa sandaling ilabas niya ang Scepter of Rebirth, ang liwanag sa hangin ay parang nakahanap ng daan pauwi, kusang sumugod patungo dito. Agad na nabalot ng kumpol ng liwanag ang Scepter of Rebirth, naglabas ng isang nakakasilaw na sinag, nagpapaliwanag sa buong lambak. Pumikit si Lin Moyo. Pumikit din ang Life Spirit. Maraming kumpol ng liwanag ang pumasok sa Scepter of Rebirth, ginamit ito bilang daluyan upang damaloy sa katawan ni Lin Moyo. Marahas na ng inig ang katawan ni Lin Moyo. Lahat ng limitasyon ay nasira sa mga sandaling ito. Bumalik ang mga kakayahan. Bumalik ang attributes. Sa mga sandaling ito, lahat ng attributes na naipon kanina ay naging mga pangunahing attributes, idinagdag sa katawan ni Lin Moyo. Pagkatapos kumain ng primal fruit, lahat ng attributes ni Lin Moyo ay tumaas ng 10,000. Sa pagdaan sa 4 na level, lahat ng attributes ay tumaas ng 6,000. Ang banal na lakas ng buhay na ipinasok ng 3 beses ay nagpataas ng katatagan ng 8,000, at ang life force ay tumaas ng 30%. Sa mga sandaling ito, lahat ng attributes na iyon ay idinagdag sa sariling attributes ni Lin Moyo, walang natira. Lakas, liksi, espiritu ay tumaas ng 16,000. Katatagan ay tumaas ng 24,000. Ang life force ay tumaas ng 30%. Ngunit habang patuloy na pumapasok ang kumpol ng liwanag, ang katatagan at life force ay patuloy pa ring tumataas. Ang core of life sa Scepter of Rebirth ay kumikinang din, sumasailalim sa isang uri ng mahiwagang pagbabago. Naramdaman ni Lin Moyo na nagiging tunay na core of life ito. Sa mga sandaling ito, ilang mga basag na piraso ang lumipad mula sa hexagonal na hiyas sa noo ng life spirit. Hindi malalaki ang mga piraso, kung pagsasamahin, kasing laki lang ng kuko. Ngunit sa loob ng mga pirasong iyon ay puno ng saganang banal na lakas ng buhay. Lumipad ang mga piraso, humalo sa core of life, na nagpadalisay at nagpalaki pa sa aura nito. Lumuhad ang life spirit sa lupa, hindi nang ahas lumaban. Mula sa sandaling ilabas ni Lin Moyo ang Scepter of Rebirth, lumuhad na ito sa lupa. Sa wakas, narating ng banal na lakas ng buhay ang sukdulan, hindi na makadaloy pa. Ang liwanag at ang Scepter of Rebirth ay sa wakas naghiwalay.